And ayan, no, we are now going to proceed to our second to the last, di ba? So, kanina, or rather, sa previous video, tinuro ko sa inyo yung concept ng market. Which is, ang market nga, once again, is instantly activated. Pero, for example, gusto nyo dito na dito kayo maglulong sa area na to. Kunwari to, may order block dito, di ba? Yan, dito nyo gusto maglong, dito. So, kasi, ang concept naman nun is limit. Ibig sabihin ng limit, maglalagay kayo ng limit dito na, okay, kapag nagpunta dito yung market, dun pa lang kayo maglulong. Bakit lumipad ang Bitcoin? 10:30 AM, so baka Tokyo session. Ngayon, for example, gusto niya maglong dyan. Okay? So, the best thing to do is maglalagay kayo nung ganto. Nung long and short position. Dito yan, di ba? Letter T, tapos parang may harmonics dito. Tapos ito, long position. Kasi maglulong ako dito eh. I-click mo yung saktong area kung saan mo gustong mag-trigger yung limit mo. Then, set up mo SL mo. SL, TP. Let's say, 2RR. So, yung sabihin, kapag si market is bumalik dito sa price na to, ganito gagawin, lilipad, hahawakan yung entry, tapos lilipad, magkaka-profit tayo. Question is, paano natin ginagawa yung ganyan? That is limit entry, ha? Ngayon, paano? So, ngayon po, na meron tayong ganito, pag dinouble click nyo po yan, makikita nyo yan. Entry price. So, guys, ganito lang po yan. Kinaka-copy and paste lang natin yan. Punta kayong limit, no? Entry price. O, yan. Profit level, sabihin yan TP. Saan mo lalagay yung take profit mo? Ito po yun, guys. Hindi siya lalabas automatically. Kiniklik pa siya. Ayan. Profit price. And then, stop level. Ngayon, ibig sabihin ba nito po, wala kaming makukuha pagka nag-long kami? Wala. Kasi wala pang sinesetup na margin. Okay? Ngayon, pagka lalagyan nyo ito ng amount, makikita nyo yan. Okay? Di ba naka 2RR ako? Di ba ang pagkaka-explain ko sa 2RR is 2RR, it means that times 2 yung makukuha ko. Tama ba? Ngayon, yung times 2 kasi na yan is nakadepende kung magkano mawawala sa'yo. Tingnan nyo to ha, tingnan nyo mabuti. Okay, i-screenshot ko to. If ako ay mawawala ng 5-1, ito din mawawala sa akin, stop loss ko yan 5-1, 5-1-67. Dapat lang na kapag ako ay nanalo, ito yung makukuha ko. Times 2 lang yan. Though, hindi yan siguro exact. Tingnan natin if exact. 0.4150. I-multiply ko online. 10,334. Actually, 10,334, ito 388. Bakit? Kasi yung RR ko is 2.01. Gawin ko saktong 2. Yan. Ayun, no. Tingnan natin ha. Papalitan ko yung take profit ko. O, kakabi ko lang to dito. Yun. Sakto na. Diba? Ganun siya, guys. So, dapat yung RR nyo is sakto lagi. But, syempre, hindi yan ganyan kapag kamaliit pala ang money nyo. Probably, guys, ganito lang yan. O, yan. $1 ang itatalpak ko. Ganyan lang ang mangyayari. Okay? 0.7. Okay? Negative 0.7. Tas times 2. 1.4. Tama lang, di ba? Ganyan po tayo nagpo-position sizing. So, dalawa na tinuturo ko sa inyo. Paano nagli-limit entry? Paano nagpo-position sizing? So, yung limit entry po, hindi pa na siya naka-activate ha. Hindi pa naka-activate yon. Kasi ito pa lang, pine-prepare pa lang natin siya. If ready ka na, ano yung hula bang mangyayari? Long ba or short? Siyempre, long yan. Click mo lang long. And ayan. Guys, tingnan nyo mabuti yung positions ko ha. Wala pa akong nasa position ko. Hindi siya katulad ng market. Okay? Pag kayo ay nagba-market, ang nangyayari, okay, is direct na. Magkakaroon kagad kayo ng position dito. But dahil tayo ay nakalimit, yan ang limit nyo.
Ibig sabihin, pag nagpunta dyan si market, saka pa lang siya matitrigger and mangyayari na yung mga binibilang nyo dito. But once again, you always have to remember na meron tayong fee. Okay? Meron tayong mga fee na kino-consider. So, yung fee na yon, so, lagi nyo iisipin yon. Pero, napakaliit lang ng fee usually. If kayo is magte-trade ng $1, probably ang fee nyo, depende sa leverage din. So, tingnan natin $100 leverage, tas ito, ako ay magmamarket. So, ngayon guys, ang kino-consider natin is fee Ito yung margin ko kitang-kita. Okay? 0.91. Magdulong ako. Ang fee ko is 0.01. Diba? Actually, ito yung exact trading fee. 0.18. Okay? So, nasa 10%. Not 10% rather. 1% pala. Nasa 1% ang fee. Try nga natin. If 1% or 10%. Tatalpa ako, let's say, ng $100. Magdulong ako. 1%. And 2%. Okay? Kasi $100 ang talpak ko. 98. Tapos 1.92 to. Yeah, nasa 1 to 2%. Nasa ganong range. But this is because we are trading Bitcoin. Tingnan nyo lagi yung funding rate, guys. Yung funding rate na yan, actually, dyan nakadepende yung fee. Okay? Huwag kayong magte-trade ng funding rate na madaming numbers. Okay? Kasi madadali kayo sa fee. Okay? So, ngayon, tingnan nyo ito Mukha akong lamang, di ba? Mukha akong lamang. Pero pag yan ay close ko, negative pa din ako dyan. Di ba? Negative ako. Bakit negative ako? Remember, guys, yung fee natin is nagta-times 2. Sa lahat po ng exchanges, ganyan. Okay? Hindi lang po sa Mexi. Normal yan. So, now, 3.8. Kasi di ba remember kanina, magkano yung fee ko? Magkano yung fee na pinakita ko? 0. Hindi. Naging $100 pala tayo. Naging 1.8, di ba? Naging 1.8 yung fee ko plus something here, ganyan. Something like that yung fee ko. Magiging times 2 lang yan. Okay, magkaiba lang ng kaunti. Tingnan natin. 3.784. Ayun. Tama naman, times 2 lang. So, technically, ito lang kinita ko. Negative 2 pa ako. So, remember, hindi po gagana yung scalping na literal na seconds lang. Because, if nag-expect kayo ng ganong movement lang, matatalo kayo. May fee. So, dapat, at least, kahit papano, if kayo ay maglo-long or mag-short, ensure nyo that yung price is gagalaw talaga ng malaking amount. Hindi pwedeng scalp nyo sobrang bilis na literal. Ayan na. So, for example, sige, papakita ko yung limit natin, no? Dito ako magli-limit. Mag-short ako dito banda. Yan. TP ko, ayan. So, mabilisan lang kasi baka maabutan tayo. Limit. Entry price, dito po yan sa pinakataas. Profit level dito. SL or stop level. Dito. Yung ticks, hindi yan pinapansin, ha? Wala yan. Ngayon, for example, dyan ko gusto. Lalagay ako dito. Kunwari, all-in tayo. All-in max level, kunwari. Short. So, tingnan natin, ha? Basta yan, no? Okay? So, may mga reminder na ganito. But once again, sige, 50% lang daw. Yan. So, makikita nyo yan. If yung price is napunta dyan sa area na to, magti-trigger na yung short natin or mag-i-start na. Okay? Ngayon, pwede mo itong i-adjust, no? Kaso, pag in-adjust mo yan, ang mangyayari po dyan, okay? Pag nag-adjust kayo ng short nyo, yung SLNTP nyo, yun pa din ang placement. So, di ba ito yung kanina nating original placement? Ganito na po mangyayari dyan. Yan na pong entry nyo. Pero ang SL nyo is ganito pa din. Ang TP nyo is ganito pa din. Ang nababago lang is yung position nung mismong entry. Okay? Kanina ganito tayo. Ngayon ganito na. Yung SL is ganun pa din. Kasi yung sinet natin eh. Hindi po siya yung pagkaminod ngayon mag-move din to ng ganito. Hindi po. Okay? Kaso, nakakainis kasi nga ayaw mag-trigger no limit para makita nyo. Punta tayo ng lower time frame. 5 minutes. Okay. 5 minutes. Dito tayo mag-short. Dito.
Yan, short natin to. Yan, okay na yan. Entry price, profit level, paste dito. Stop level, dyan tayo mag-short. Kahit magkano na muna for now. Ayan, paangat naman na yung price. Sana matrigger niya. Ayun, na-trigger niya na. Kita nyo guys, sa trigger niya na. And ngayon po, kita nyo to, may dalawa tayong nakalagay dito. Yan po ay yung mga stop loss na tinatawag or take profit. If po yung price is magpunta sa take profit ko, edi profit tayo. Magkano makukuha ko? Tapat nyo lang yung mouse nyo. Ito po yung makukuha ko. $3K or $4K. 3.9 to be specific. Pag matatalo ako, ganoon din, 3.948. Parehas lang yan. Kasi yung consider nyo yung RR nyo. Yung RR ko is 1 RR lang. Okay? Risk to reward ko is 1 lang. Times 1 lang makukuha ko if mananalo ako. And that is limit. 'Di ba? Hanggat wala kayo nakikita mga ganito, ibig sabihin yan, hindi pa activated yung position nyo. Katulad nung sa market kanina na pinapakita ko. Okay? So ngayon, meron na akong position. Hahayaan ko na yan. Okay? Ito yung realized PNL ko, tingnan nyo. 0. So wala akong fee ngayon. Swerte ako. 'Di ba? May times na ganyan, nawawalan ng fee actually. Okay? May times po tayong ganyan. So, ngayon, if i-close ko to, paldo na ako dyan. Close ko na, di ba? Tingnan nyo yung nakuha ko. Ayun. Pero, di ba, kita nyo yun, wala akong fee. Nakalagay wala akong fee, di ba? Pero, remember, dalawa ang fee natin lagi. Opening and closing. Ngayon, sa opening, 0 fee ako. Pero sa closing, meron. But, once again, at least, hindi siya ganon kalaki. Hindi siya ganon kalaki na fee. Remember, ang minargin ko kanina dyan is 20K. Okay? Baba na yan. 20K yung ginawa kong margin or yung tinalpak ko. And that is the concept of limit entry. Nagpo-position ka. Okay? Pag market, instant activated kagad ang position. Instant activate, di ba? Si limit, okay? Si limit, you wait for price to reach a certain area. Di ba? You wait for a price to reach a certain area. Tapos doon pa lang siya magi-start. Di ba? Doon pa lang magi-start yung position mo. Ngayon, tatanungin niyo ako, sir, ano mas magandang gamitin sa dalawa? If you are someone who uses SMC, tinuro ko po yan kung paano tayo nag-setup ng ating limit entry sa last session ng SMC natin. Okay? Tinuro ko po yung entry model nun. Let's review. Let me switch my account to ito. Tinuro ko po yun. Okay? So na. Videos. Playlist. Ito yan. Asa na? Smart money concept. Ito. Tinuro ko po yan. Dito sa pinakahuli. Lang. Pag dumikit dyan ng price, tingnan nyo yung approach natin na ginagawa. Nasa na yung checklist natin. So, what model? Probably ang nag-antay tayo ng change of character lagi. Natin Ayun naka-limit enter tayo dyan. SLs are normal and limit. Pero itong limit na to guys, sa trading view lang. Okay? So, this is just a practice. Pero, tinuro ko naman na sa inyo kung paano natin ginagawa yung TP and SL sa Mexi, di ba? Just teaching you guys the very concept ng SMC entry. Ayan this is the limit tayo SMC dyan. entry model. Okay? Ayan na. So, nati-trigger na siya. Okay? Sa Mexi, ganun lang din po yung concept. You put this, kasi guys, ito yung guide na ginagamit natin para alam natin yung exact price natin. Or let's say, paano yun, sir? Kapag sa trading view ako, pag sa trading view po ako naglagay, parehas lang kaya yun? Yes. So, maglalagay ka dito ng short position, let's say, short. Parehas lang po yan. You just copy this price. Entry price, you copy it dito.
Ganun lang din. Take profit level, stop level, then you open short. Kaso, na-trigger na siya. Kasi nandiyan na yung price eh. Tingnan nyo. O, sakto na yung price dyan, o. If lalagyan ko siya ng short position, isakto ko yan dito. Diyan ako nag-entry. SL. Saka TP. Nasa 5 minutes ako, di ba? Tingnan nyo guys. Parehas na parehas. O. Though may slight difference, kasi si Mexi, siya yung live. Tapos, nalilate siya ng punta dito sa trading view ko. Look ha, yung trading view ko is naka-Mexi din. So, ganun. Pwede rin po yung ganun. But it is up to you pa din kung paano kayo mag-entry sa Mexi and sa trading view nyo. Okay, so review tayo so far. Market limit. Tinuro ko din sa inyo yung position sizing. Paano kayo nagpa-proper position sizing for RR. Remember, kung ang risk nyo is $100, dun ang basis ng RR. Ha? Hindi liquidation. Kasi naka-cross tayo. Okay? Ang reward nyo is, if 2RR, ang reward mo is 200 USDT. If 3RR, ang reward mo is 300 USDT. Okay? If ang i-risk mo is $100, kapag ka 2RR ka, $200 makakuha mo. If 3RR ka, 300. Eto, magkano ba ni-risk ko dito? 6,300. 1.42 ang pangit. So, makukuha ko 9K. So, times 1.4 lang. Diba? So, ayun lang guys. That is how you do limit entries, position sizing as well. No? And then, pinakita ko na din sa inyo yung concept ng mga fees pa din. No? And such. Ngayon, if you want to flex your, for example, to flex mo, ayun nga. Dito lang. Punta kang position history saka dito. O, yan. Diba? Pwede mo ipakita yung PNL, yung nickname mo, yung price, kung saan ka nag-entry or date. Diba? Ganun lang. Ngayon, itong short ko, so far looks good. Diba? It is going our way. Oh. Ngayon, fee. Look at the fee. 245. So, expecting ako na magiging closing fee ko niyan, 245 din. So, times 2. So, in order for me, para makapag-break even, sabihin ng break even, walang talo, walang panalo, need ko makasecure ng at least 500 USDT. Diba? Need ko makasecure ng at least 500 USDT para ma-sure ko na wala matatalo sa akin. Tingnan natin na, i-compare natin. 245.53. That is my trading fee. Okay? Ngayon, if ito ay i-close ko na ngayon, tingnan natin yung magiging fee ko. Oh, tama lang. Times 2 lang talaga. Oh, ito yung trading fee ko. 490. So, 245 times 2, 490. So, tama lang. Times 2 lang talaga ang fee. Isa for opening, isa for closing. Diba? And once again, kaya yan malaki. Kasi ang margin ko dyan, magkano may margin ko dyan? Hindi kita yung exact margin ko dyan. Pero feel ko, ako ay nag 10K margin ako dyan. Feel ko. Nag 10K margin ako dyan. So, nakadepende sa margin, lagi ang fee. Okay? And, saka dito sa funding rate na to, yun nandito ang funding rate na yan. Okay? So, nakadepende yan palagi. So, yun lang guys, no? For the concept ng limit entry, position sizing, saka yung, once again, yung fees nga, I would like to include na, hindi kayo pwede na trip nyo lang, market, long, kasi baka umangat. Pagka umangat ba, may kikitain ka na? Wala. Kasi nga, may fee. Dapat, sinusure mo muna yung movement mo na gustong gawin. Hindi pwedeng entry ka lang, tapos out. Wala. Sugal yun. Okay? So, once again guys, thank you so much and see you sa next video, which is tuturo ko naman yung mga concept nung trailing stop. Okay?